Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, katulad ni Marta sa Ebanghelyo ngayon, nagiging abala rin tayo sa maraming bagay at nakakaligtaan natin ang mga mas mahalaga. Gayunpaman, sa halimbawa ni Maria, dapat din nating pakinggan at pag-ukulan ng panahon ang ating mga panauhin at ang mga kwento nila. Nais din nilang pinakikinggan sila bukod pa sa pinagsisilbihan. Ganito rin sana sa ating buhay pananampalataya. Ang nais ng Panginoon, una sa lahat, ay maging malapit tayo sa Kanya, tulad ni Maria, at magtiwala sa Kanya anuman ang pinagkakaabalahan natin sa buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bagamat hindi batid ni Abraham na ang kaniyang panauhin ay ang Panginoon, pinaglingkuran, siya'y tinutularan ni na Marta at Maria sa kanilang pagtanggap kay Jesus sa Ebanghelyo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin, kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tulong naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng buo natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng buo natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya
ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng pundakit? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng pundakit? Sino kayang tatanggapin sa templo ng pundakit? Sinabi ni San Pablo na baliwala sa kanya ang lahat ng paghihirap. Maiparating lamang ang mabuting balita sa lahat. Ang kanyang ginagaway pagpapatuloy ng gawa ni Kristo para sa kapakanan ng buong simbahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito ay hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Araw-araw, tayo ay humaharap sa iba't ibang bagay na ating pinagpipilian. Magmula sa kung ano ang kakainin o kung ano ang uulamin. Tanong ko po, may ulam na po ba kayo? Sino po nagsabing may ulam na? Taas niya ang kamay. Yan, okay. Sino nagsabing wala pang ulam? Wala pa, no? Ang hirap mag-isip ng ulam, ano po? No, yung nanay ko rin no? Hirap na hirap mag-isip kung anong uulamin. At araw-araw, meron tayong mga pagpipilian. No? Manok ba o baboy? Isda o gulay? Nakapili na ba kayo? Wala pa rin. Father, kasi wala namang perang pambili. Ayun. Araw-araw, humaharap tayo sa mga pagpipilian na bagay. Anong uulamin? Anong kakainin? Anong susuotin? Anong pag-aaralan? Anong paaralan? Diba? Yung mga magkokolehiyo, nag-iisip, ano kaya ang kursong kukuhanin? At yung iba naman, namimili saang paaralan ito kukunin. Meron din, baka nag-iisip magpakasal. Meron po bang nag-iisip magpakasal? Taas nga ang kamay. Wala na. No? Nag-iisip na lang maghiwalay. Taas nga ang kamay. Baka yun ang meron. Ano po? Araw-araw, may mga bagay tayong pinagpipilian. Kaya naman, isang tanong tungkol sa pagpili ng mas lalong mabuti ang ating aalamin mula sa mga pagbasa natin sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, mas lalong mabuti. Narinig natin ang kwento ng magkapatid na Marta at Maria sa ating ebanghelyo. Dinalaw sila ni Jesus. Dinalaw ng Panginoon. Si Marta, aligagang-aligaga na maghanda. Samantalang si Maria naman ay nasa paanan ni Jesus at taimtim na nakikinig sa kanyang mga turo. Kaya hindi nakapagpigil itong si Marta na pagsabihan si Jesus at sabihin sa kanyang kapatid na tulungan siya. Dito, nasabi ni Jesus kay Marta, pinili ni Maria ang mas lalong mabuti, at ito ay hindi aalisin sa kanya. Kung iintindihin nating mabuti ang sinabi ni Jesus, pinili ni Marta
pinili ni Maria ang mas lalong mabuti. Ibig sabihin, hindi masama ang pinili ni Marta. Tama? Hello? Hindi naman masama. Mas pinili lang ni Maria ang mas lalong mabuti. Hindi masama ang maghanda. Hindi masama ang maging aligaga. Mas mabuti lang ang pinili ni Maria. At ito ay ang makinig sa mga turo ni Jesus. Una, hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang kumilos gaya ng ginawa ni Marta. Lahat tayo hindi mabubuhay kung hindi kikilos. Hindi mabubuhay kung hindi magbabanat ng buto. Hindi natin maaabot ang ating mga pangarap kung hindi tayo kikilos. Kung hindi natin ito pagtatrabahuan, hindi tayo mabubusog. Kung hindi tayo magbabanat ng buto, hindi po ba? At hindi rin tayo mabubusog kung hindi tayo magluluto. Tama ba? Father, bibili na lang po. No? Pwede rin. Pero isa pa rin yung pagkilos, hindi po ba? Dahil ang masama ay yung hindi nagtatrabaho. Hello, sa mga walang trabaho. Sino pong walang trabaho dito? Taas nga ang kamay. Sarap ng buhay, no? Ang masama yung pagiging tamad. Ang masama yung walang ginagawa. Yung kaya mo naman magtrabaho pero ayaw mong magtrabaho. Yung kaya mo namang kumilos pero inaasa mo sa iba. Yan ang masama. Sa punto ni Marta, siya'y aligagang aligaga. Ibig sabihin, siya'y nagtatrabaho. Masama ba ang kanyang pinili? Hindi. Hindi lang ito mas mabuti. Pangalawa, punta naman tayo kay Maria. Bakit pinili ni Maria ang mas mabuti? Wala nang higit na mas bubuti kung pipiliin nating makapiling ang Diyos. Wala nang ibang mas nakatataas, kundi ang aralin ang mga turo ng Diyos. At wala nang mas bubuti pa, kundi ang samahan ang Diyos. Ito ang ginawa at pinili ni Maria, kung kaya't mas lalong mabuti ang kanyang pinili. Kung mabuti naman ang magtrabaho na siyang pinili ni Marta, at dapat naman talaga nagtatrabaho, sabi mo, Father, anong naging problema? Bakit mas mabuti ang pinili ni Maria? Naisip niyo ba yon? Sabi mo, Father, mabuti magtrabaho, masama maging tamad, pero bakit mas mabuti ang kay Maria? Isa lang ang nakikita kong dahilan. Kasi si Maria hindi nagreklamo. Sabihin nyo nga po, reklamo. Si Maria hindi dumaing. Sabihin nyo nga po, daing. Pinili lang niya ang gusto niyang gawin ng buong puso. Ito ang naging problema ni Marta. Maganda naman ang kanyang pinili na magtrabaho, pero dahil mas mabuti ang kay Maria, dahil si Marta ay nagreklamo. Pumili siya pero pinili niya, nagreklamo pa. Sino bang pumiling magtrabaho? Si Marta, hindi ba? Pero bakit siya nagrereklamo? Sino bang may gustong maging aligaga? Si Marta, hindi ba? Pero bakit siya dumadaing? Ito
ang nagiging problema minsan ng tao. Kapag sinasamahan ng reklamo at daing, nauuwi tayo sa hindi mabuti. Mabuti ang mag-asawa, pero hindi nagiging mabuti kung puro ka na reklamo sa iyong asawa. Hello? Sino po ang reklamador na asawa? Taas nga ang kamay. O di ba nahiya kayo? Di ba? Maganda naman ang kursong pinili mo. Pero hindi nagiging mabuti kung daing ka ng daing. No? Ang hirap-hirap naman itong nursing. Oh, ang dami naman project. Oh, abay, syempre. Magandang kurso yung pinili mo. Hindi yan basta-basta. Hindi po ba? Kaya tayo nagkakamali kasi wala tayong tigil sa kakadaing, sa kakareklamo. Maayos naman ang trabaho mo, pero nasisira dahil sa kakareklamo mo. Father, ang liit naman ng sweldo eh. O di mag-resign ka. Ngayon, walang trabaho. Nga. Ano mas mabuti? Naghihirap sa trabaho o walang trabaho? O di ba? Hirap mamili. Father, doon na lang sa walang trabaho, hindi pa ako pagod. Minsan, hindi naman talaga masama ang nangyayari sa ating buhay. Baka nga may aral pang tinuturo sa mga nangyayari sa atin para tayo'y tumibay, para tayo'y magtanda. Kaso, hindi mo ito nakikita kasi puro tayo reklamo. Puro tayo daing. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang kwento naman ni Abraham at ni Sarah ang ating narinig. Minsang may magpakita sa kanila na 3 lalaki. At anong ginawa ni Abraham at Sarah? Pinaglingkuran, pinakain, pinaglutuan, pinagsilbihan. Sa huli, pinagkalooban sila ng Panginoon ng anak. Tignan mo, kung minsan tayo, parang napipilitan gumawa ng mabuti. Hindi ba? Yung hindi bukal sa loob. Yung magsaserve ka, pero ang sama-sama ng loob mo. O kaya, yung maghuhugas ka ng pinggan, pero ang bigat-bigat ng loob mo. Meron naman, sumusunod sa magulang, pero daing ng daing. Reklamo ng reklamo. Kung minsan, ang ganda na nung pinili mo eh. Ngunit, nasisira lang lahat ng dahil sa kakareklamo. Nung wala kang asawa, ang dasal mo, sana magkaasawa. Ngayong may asawa ka na, ang reklamo mo, ang hirap mag-asawa. O nang may asawa, ano ba talaga? Hello? Hindi ba? Ngayong araw na ito, binisita tayo ng mahal na Birhen ng Soledad, ang Nuestra Señora de la Soledad ng Portavaga. No? Asan po mga taga Cavite dito? Taas nga po ang kamay. Yan, maraming salamat po sa pagdadala dito sa parokya ni San Jose ng mahal na ina. Maraming salamat po. No? Maulan ng labas, masarap matulog, hindi po ba? Pero pinili niyong dalhin ang mahal na ina. Masama bang matulog? Hindi. Pero mas mabuting dalhin ang mahal na ina. Ang mahal na inang Soledad, gaya rin ng patrona namin sa Nuestra Señora de la Soledad sa Maynila o sa Camba, Manila. Ang mahal na ina, simulat sa pool, walang ibang pinili kundi ang Diyos. Nung siya'y pagpakitaan ng mahal, ng Anghel Gabriel, pinili niya ang Diyos.
Anong pagpipilian? Ang magpakasal kay San Jose, hindi ba? Masama bang magpakasal? Hindi. Pero mas mabuti ang piliin ang Diyos. Ang mahal na ina, nung siya'y nasasaktan, nalulumbay, nagdadalamhati, at namatayan, piniling mag-isa, piniling manahimik, piniling tumahimik. Kung pinatay ang iyong anak, ano ang masarap gawin? Di ba gumanti? Tama. Di ba? Pinatay yung anak mo eh. Ang sarap gumanti. Ang sarap magwala. Ang sarap gumawa ng masama. Ang sarap magmura. Pero ang mahal na ina, pinili ang mas lalong mabuti. May grasya sa pananahimik. May grasya sa hindi pagsasalita. At kung minsan, kung pipiliin mo ang mas mabuti at paninindigan, walang ibang dahilan ng Diyos para hindi ka basbasan. Kung galit na galit ka na sa asawa mo, piliin mong manahimik. Huwag kang magreklamo. Tingnan mo, babasbasan ka ng Diyos. Kaysa bunganga ka ng bunganga, black ay ang abot mo, no, tumahimik ka na lang. Oh, maya-maya, tingnan mo, susuyuin ka rin yan. Diba? Oh, kung hirap ka na sa pag-aaral mo, manahimik ka lang. Ituloy mo lang. Mag-aral ka lang. Tiisin mo lang. Papasaan pa't matatapos ka din. Para namang merong nangyayari kung reklamo ka ng reklamo. Hindi ba? Mas lalong bumibigat ang isang bagay kung puro ka daing, kung puro ka reklamo. Bakit hindi natin tularan ang mahal na ina nung siya'y nahihirapan, nasasaktan at nalulumbay, nanahimik at nag-isa. At sa huli, mayroong biyaya. Mga kapatid, malalaman mo lang mas mabuti ang iyong pinipili kung gagawin mo ito nang hindi nagre-reklamo at hindi dumadaing. Dahil sa huli, kahit anong ganda o kahit na anong buti ng isang bagay, kung puro ka reklamo at puro ka daing, wala ka ding mararating. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala tayong dumalangin at ating sambitin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan,
Makinig at tumalima nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa paglilingkod, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang inaaruga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin, sa trabaho, tahanan, at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalaala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang magpapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy
pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.